Nole Mitang Here, Kabanatang 58, ang taksil. Ang balitang ialis na ang mga bilanggoy nagdulot ng sindak at panangisan. Ang mga kamag-anak ng mga bilanggoy parot parito sa kwartel, sa tribunal at sa kumbento. Ngunit ang lunas na kanilang nilalakad ay hindi nasugpungan. Ang kasawian nila ay pinamunas na lamang sa pananaghoy. Ang kuray ayaw lumabas sa kanyang silid dahil sa may sakit. Ang alteres naman ay nadagdag ng tanod upang kulatahin ng mga babaeng sumasamo sa kanya. At ng kapitan, sa bayay lalo na wala ng halaga. Mainit ang araw, ngunit ang mga babae ayaw magsuwi. Si Doray, na asawa ni Don Salipoy, paroot paritong umiiyak, samantalang kilig ang anak na umiiyak din. Iyo. Umuwi na kayo't nakalagnatin ng inyong anak. Hindi na po kailangan siya mabuhay. Kung siya mawawalan ng amang magpapaaral sa kanya. Sige daw. Si Kapitana Tinay ay nananaghoy at tinatawag niya ang anak niyang si Antonio. Ang malakas ng loob na si Kapitana Maria ay sumisilip sa rehas upang tanawin ang kambanyang anak. Ang biyanang babaeng niyandong ay nakakililis ang manggas na kumukumpas at nagtatalumpati. Diin si Andong, bariling at ipangaw dahil lamang sa may bagong salawal. Kailangang magiganti. Nagmamalabis ang mga gwardiya sibil. Ang may sala ay si Ginoong Ibarra. Ang guro ng paralan ay kasama-sama rin ng mga tao. Si Nolo Juan ay nakaluksa sapagkat ipinalalagay niyang si Ibarra ay wala ng kaligtasan. Ikalawa ng hapon nung dumating ang karitong walang bubong, ito'y hila ng 2 baka at tumigil sa harap ng tribunal. Niligiran ng mga tao ang kariton at ang nasa iwasakin, ngunit sila ay pinigilan ni Kapitana Maria. Nais pa niyo sila'y palakarin? 2 tanod ang lumabas at inikot ang kariton. Kasunod ang mga bilanggong lumabas. Ang nasa unahan ay si Don Felipo na nakatali ang mga kamay. Ngumiti siya sa kanyang asawa. Si Dora ay umiiyak at nagpilit yumakap sa asawa. Ngunit tinigil ng 2 kawal. Si Antonio lumabas na humahagulgol, kaya't ang kanyang mga kamag-anak ay napanangisan. Si Andong ay umungal na makita ang kanyang biyanang babae. Ngunit si Albino at ang 2 binatang kambal ay walang kibo sa kabila ng pagkakagapos. Ang huling lumabas ay si Ibarra. Walang tali, ngunit nasa pagitan ng 2 kawal. Ang namumutlang binata ay tumanaw sa paligid upang humanap ng isang mukhang kaibigan. Yan ang may sala! Siya pang walang gapos! Ang manugang kong walang kasalanan ay siya pang nakapusas. Gapusin niya ako ng abot siko. Wala pong utos sa amin. Gapusin niya ako! Awa na kasi. Pinitro. Ano ang nagawa sa inyo ng aking asawa at anak? Tingnan ninyo ang bunso kong nalisan ninyo ng ama. Duwag. Binayaan mong makipaglaban ng iba, samantalang ikaw na may nagtatago. Duwag. Sumpahin ka ng Diyos! Sumpahin ka sa laping minana mo upang kami iligalin. Sumpahin ka! Sumpahin! Ang marapat ay bitayan ka. Taksil! Dahil sa halimbawang ito ay inula ng bato si Ibarra. Si Ibarra ay hindi kumibo, ni galit, ni dumaing. Yaon ang alaala sa kanya ng bayang pinaglaanan niya ng kanyang pagmamahal. Siya ay tumungo marahil ay upang gunitain niya ang isang lalaking binugbog sa palo sa lansangan ng Manila. Ang isang babaeng namatay sa harap ng ulo ng kanyang anak. Marahil ay namamalas niya ang mga dinanas sa hirap ni Elias. Lahat ng kanyang kaibigan ay nawala at pati ni Kapitan Bisalio ay nagbawal kay Sinang na umiyak. Namalas niya ang may usok upang tahanan ng kanyang mga magulang. Ang tahanang sininangan niya ay naghandog ng matamis na alaala sa kanyang kamususan. Tungo ang ulong dumaloy sa kanyang mga mata ang mga luhang malaong pinimpi. Mga luhang di mapigil sa pagdaloy at di may kupli sapagkat nakagapos sa kanyang mga kamay. Wala ni isa mang dumama ng kanyang pagdurusa. Wala siya ngayong tahanan, pag-ibig, bayan, kaibigan. Dahil sa halimbawang ito, inula ng bato si Ibarra.
Si Ibarra hindi kumibo, ni galit, ni dumaing. Yaon ang alaala sa kanya ng bayang pinag-alaanan niya ng kanyang pagmamahal. Siya ay tumungo marahil ay upang gunitain niya ang isang lalaking binugbog sa palo sa lansangan ng Manila, ang isang babaeng namatay sa harap ng ulo ng kanyang anak. Marahil ay namamalas niya ang mga dinanas na hirap ni Elias. Lahat ng kanyang kaibigan ay nawala at pati ni Kapitang Basilio ay nagbawal kay Sinang na umiyak. Namala sa kanya ang mga usok pang tahanan ng kanyang mga magulang. Ang tahanan sinilangan niya at naghandog ng matatamis na alaala sa kanyang kamusmusan. Tungo ang ulong dumaloy sa kanyang mga mata, mga luhang malaong tinimpi, mga luhang di mapigil sa pagdadaloy at di may kupli sa pagtatakagapos sa kanyang mga kamay. Wala ni isa mang dumama na kanyang pagdurusa. Wala siya ngayong tahanan, pag-ibig, bayan, kaibigan ni kinabukasan. Mula sa isang paltok ay nakatayo si Mang Tasyo at minamasdan ang paglalakban ng mga bilanggo. Ang payat at namumot ng matanday balot ng kumot na lana at nakapanin sa isang baston. Sa kabila ng kanyang kahinaan ay pinilit niya makabangon upang mamalas ang paglayo ng mga sawimpalad. Hirap na nagbalik ang matanda sa kanyang tahanan at sa bawat takbang ay umihinto. Kinakabukasan ay matatapuan ng isang pastol ang bangkay ng matanda sa may pintuan ng kanyang tahanan.